Ang atin nung pwede na pong umupo, bibigyan pansin, ay yung pang-usap na ito, tayong nangag-sitakas na sumakanlong upang mangapit sa pag-asang nalalagay sa ating unahan. Sa English po yan ay, we have pled for reputes. Tayo po ay tumakas para manganlong upon the hope, sa pag-asa na inilagay sa unahan natin. Yun pong reputes diyan, yan po ay hinalaw-hinango sa Old Testament. Ang atin pong pinag-uusapan, mga kapatid, sa panahong ito, ay laging tungkol sa Panginoong Hesukristo mismo. At alam niyo ba ang Panginoong Jesus, kung inyong aaralin, mga kapatid, kung kayo'y laging makakapakinig at magbabasa ng Bible, si Kristo po ang sentrong personang ipinapakilala ng Bible. Naho? Ngayon, ang dami hong pagsasalarawan, tinipuhan. Last Sunday, ating pinag-aralan, si Kristo yung bronze serpent na itinaas sa kahoy, di ba? Kung kayo nandito, siya yung ahas na tanso na itinaas sa kahoy upang ang sino man tumingin sa kanya ay hindi mamatay. Dahil naggalit ang Diyos Israel dahil rumiklamo ng rumiklamo, maktol ng maktol. Pinadalhan nga ng Diyos sila ng ahas, na mababagsik na ahas. Ang dami nang namatay sa Israel. Ngayon, sila'y nanalangin, paano kami maliligtas? Inutusan ng Diyos si Moises na gumawa ng ahas na tanso at ilagay sa kahoy. Ang sino mang titingin doon ay hindi mamamatay. At kung nakagat man, ay mabubuhay pa rin. So, yun ay tipo ni Kristo, yung ating pinag-aralan, na si Kristo ay nagmistula ding tansong ahas, siya naman ay yung talagang literal na ipinako sa krus. Na lahat ng nakagat ng kasalanan, ang ahas ay ang dyablo. Na tinukso niya ang tao at lahat na pagkasala niya sapagkat walang matuwid, wala kahit isa. Ang lahat ay nangagkasala nga. Sa makatuwid, lahat ng tao nakagat na ng ahas. Ngayon, lahat ng tao namatay, mapapahamak papuntang impyerno dahil ng kasalanan. Pero kung paano sa panahon ni Moises, nagpagawa ang Diyos ng ahas at tanso upang ang sino man titingin doon ay wag na mamatay, kundi maligtas, si Kristo naman ay ipinako sa krus. Para kung ang sino man ay sasampalataya sa Kanya, ay hindi nadadalhin sa impyerno. So, isa yun. Isa sa napakaraming pinagtitipuan. Ngayon naman, ang ating pag-uusapan, yung reputes, hinalaw yan sa Old Testament. Ang teksto po ng Old Testament na pinagkunan yan, hindi ko na babasahin sa inyo. Ibibigay ko lang po yung mga context na binigay na yan. Itong tagpong ito ng Hebrew chapter 6 verse 18, yan po ay nasa Numbers. Numbers, sunod po yan sa Leviticus. Hindi ako nagkakamali. Numbers 35 verse 6 hanggang 34. Ilang beses ko na pong binasa yan. And then makikita din po natin yan sa Joshua chapter 20 verse 1 hanggang 9. So yung reputes dyan, kasi ganito ang kwento, mga kapatid, makinig kayo, Ang Diyos ay nag-aho ng Israelites mula sa lupain ng Egypto. Sila'y bunusabos doon, binihag, inalipin sa loob ng 430 years. Ganong katagal yon? Ganon tayong katagal sa ilalim ng Kastila? Uli? Ilan nga? Nalimutan ko na ilan tayong taon sa ilalim ng Kastila? Ha? 333. Nakalay mo, 333 tayo na sa ilalim ng Kastila, hindi mo lang ako nalahian. Japan pa yata nakadali sa akin. 333. Sa Japan, ilang taon tayo sa Japan? Hindi natin malam. Sa Marcano, ilang taon tayo sa Marcano? Kalay mo, ang daming kagaganda ng ilong ang umalipin sa atin Hindi mo lang nakaganansya. So, ang punto natin, mga kapatid, ang Israelites naman ay 430 taon inalipin. Binusapos, pinahirapan.
Ngayon, sa tindi ng kanilang hirap, sila'y dumaing sa Diyos. Ang ginawa naman ng Diyos, nagsugo ng tagapagligtas nila, si Moises. Napanood niyo ba yan sa Old Testament? Sa Ten Commandments? Nakapelikula yan, Ten Commandments. Ngayon, sinalot ng Diyos ang Egypt ng 10 klase ng salot. Ang pinakamatinding salot, pinagpapatay ng Diyos yung kanilang panganay. Tapos sila'y tumakas, pero hinabol pa rin ng mga Egyptian, pero hinawi ng Diyos ang dagat. Tama? At hinabol ng mga Egyptian sila sa gitna. Akala mo yung dagat, dinaanan ng Israel lumahawa, parang kalsadang tuyo. Kaya hinabol, pero nasa kalagitnaan at nakaahon ng Israel, ibinalik uli ng Diyos ang dagat, maraming Ehipto ang namatay. Sa panahon yan. Ngayon, ang maligtas ang ang Israel, no? Ay isa sa batas na ilagay ng Diyos ganito. Okay, yung Israelitang nakalaya sa Ehipto, mapagmaktol ng mga, etc. At nagkakaroon ng mga karahasan. May mangyayaring tagpo, mga kapatid, na may nakakapatay sa kapwa Israelite, sila naglalaban. At mayroon namang tagpo na nakapatay na hindi sinasadya. Ayan po ang kwento. Ngayon, ang sabi ng Diyos kay Moises, maglagay ka ng mga syudad, city. Dalawang lugar, West and East tayo, kung di ko nagkakamali. Tigagatlo. So, 6 na city. Na tawag doon ay City of Refuge. City of Refuge. Kaya ating pinagkunan yung refuge dyan. City of Refuge. Anong gagawin ng mga taong nagkasala? O nagkasala na hindi sinasadya, nakapatay. Siyempre, maraming maghihiganti. Gustong patayin. Digat ganyan ang kalakaran. Pag pinatay mo ang aking kapatid, etc., may talagang maghihiganti, papatayin din. Pero ang higit sa lahat ng maghihiganti ay yung hustisya. Hindi libre ang kasalanan. Laging may kabayaran ng kasalanan. Kaso paano yung nagkasalang hindi naman niya intensyong patayin? Ang sabi ng Diyos, mag-provide ka ng 6 na mga syudad. Ang pangalan ng mga lugar na yan, may pinangalanan niyang lugar na yan, sa Kades, sa Sichem, sa Hebron, sa Bezer, sa Ramot, sa Golan. So ito yung mga city na kung saan yung mga nagkasala na hindi sinasadya ay doon papupuntahin. Doon ay may road, may daan. Tapos yung city yon may gate. At sila ay pupunta doon sa city, wag lang sa tabi, wag sa labas, wag iikot. Kailangan talaga silang pumasok doon sa loob ng city yon at doon ay may saserdote. Hindi siya lalabas doon hanggat yung saserdote ay buhay. Pag namatay na ang saserdote, pwede na siya lumabas at siya iligtas na sa mga manghihiganti. So ibig sabihin, may cities of refuge, ang ating pag-uusapan. May mga syudad na kung saan ligtas ang makasalanan. Are you with me? May syudad, may mga syudad na ang Diyos mismo ang naglaan. Na kapag kayo pumasok doon, ligtas kayo. Pero ang gusto ng Diyos, papasok ka, huwag pupunta lang iikot-ikot sa tabi. Mahahabol ka pa ng mga manghihiganti. Aabutin ka pa ng katarungan na kayo papatayin kapag nasa tabi ka lang ng syudad. Dapat pumasok ka talaga doon sa syudad. At wag kang lalabas doon hanggat buhay pang sardoting mga ngasiwa sa iyo. Antayin mong mamatay. At pag namatay na sardote, pwede ka na lumabas. Bakit? May nagbayad na ng sardote sa iyong kaso. Are you with me? So, ginagarantiya, kaya ang Diyos ay nag-provide ng city na takbuhan ng makasalanan. Dahil pag pumasok ka doon, ligtas ka. Maliwanag ba? Ano ba ang tipo ng city? Basa ulit tayo sa Hebrews 6:18. Isa sa pinagtitipuhan pa ni Kristo, siya yung lugar ng ampunan. Siya yung lugar ng refuge. Nang sinumang pupunta sa Kanya ay absuelto. Are you with me? Huwag ka lang lalapit sa Kanya. Pumasok ka sa Kanya. Are you with me? Outside of Christ ay galit ng Diyos. Dahil ang Diyos ay banal. Siya'y hustisya. Paparusahan talaga niya ang makasalanan. Kaya pumasok ka sa City of Refuge. Si Jesus Christ,
Bakit? Kapag ikay nasa loob na niya, absuelto ang kabanalan, ang katwiran. Are you with me? Nakukuha niyo ba ating pag-aaralan? Okay. So, yan ang lipon. Yan ang kasaysayan. Yan ang pangyayari. Nakakatuwa nga ang Bible. Magbasa kayo, aralin nyo, mamamangha ka sa mga katotohanan ng Bible. Na lahat pala ng mga usaping may kinalaman para maabsuelto ang ating mga kasalanan. Dahil ang ating kasalanan, sadyang lalapatan ng parusa yan. Hindi libre ang kasalanan. May parusa talaga yan. Sa government nga mahuli ka, may parusa Sa school nga, dinidisiplina mga batang gumagawa ng mga hindi magandang gawain. Sa pamilya nga, namamalo ang mga magulang kapag suwail ang mga anak. Lalo naman ang Diyos, hindi libre ang kasalanan. Pananagutan mo yan. Ngayon, para maligtas ka, ang ating pinag-usapan ng kabilang linggo, tumingin ka sa tansong ahas. Di ka? Napakinggan nyo ba yan? Napanood nyo ba yan? Isa sa tipo ni Kristo yung bronze of serpent. Pero ngayon, ang ating pag-usapan ay cities of refuge. Kasi bakit cities? 6 yan Ano ho? Kasi ang tribes ng Israel ay 12. Mula kay Simon hanggang kay ano nga bunso nila? Joseph at yung bunso nila? Sino nakakaalala? Benjamin. 12 yan. At alam nyo ba, kung pag-aaralan nyo yung numbers, pag sa dami na nila, at inilagay sa isa silang lugar, at may kanya-kanyang pamana ang Diyos, lalo sa panahon ni Joshua. Ngayon, kung merong mga unbelievers, hindi naman lahat ng Israelites, mananampalataya, believer, kaya sila minsan, pag nag-aaway, nagpapatayan. Ngayon, iba naman, nakapatay na hindi sinasagya. Kaya ang Diyos nag-provide ng pupuntahan ng mga nagkasala. At pag nasa loob na, ligtas na sila. Ngayon, ating aralin. Una, para maintindihan natin yung city of refuge, na kung saan si Kristo ang tinitipuhan nito, katulad ng panahon ng Israel, may problema Kaya sila dadalhin doon kasi may nahabol. May nahingi ng katarungan. May mga nanghihiganti dahil sila ay nagkasala. Sinagyaman o hindi, nagkasala sila. Ngayon ang problema sa atin, mga kapatid, tayo man ay nagkasala din. Taas nga ang kamay dito ng walang kasalanan. Amen? Kung paanong ang bawat nagkasala, intention man o hindi, para sila ay huwag magalaw ng mga taong uminit ang bait at gusto silang paghigantihan o kaya naman sila usigi ng batas. Para sila ay safe, naglugar ang Diyos ng 6 na syudad na ikaw ay may daang papunta doon at may gate yon. Huwag ka lang paikot-ikot doon sa tabi. Kung talagang ikaw ay convicted na ikaw ay makasalanan, papakusto sa kasyudad. Para huwag kang magalaw. Mga kapatid, ang masamang balita, lahat tayo convicted. Naniniwala ba kayong lahat tayo makasalanan? Kaso lang nakakalungkot, bet hindi si Kristo ang iyong pinupuntahan. Si Kristo ang tipo ng city of refuge, hindi si Maria. Hindi ang relihiyon. Hindi ang bautismo. Hindi ang 10 utos. Hindi ang binyag. Hindi ang bautismo, hindi ang pagpapakabait, hindi ang pagkakawang gawa. Ang city of refuge na kung saan dapat tayo pumupunta, wag lang sa tabi. Pumasok tayo. Bakit? May road. I am the way, the truth, and the life. Gusto nyo bang maligtas? Alam nyo po mga kapatid, pwede kang walang humahap. May kilala kong nakautang ng buhay. So alam nyo na ba, ibig sabihin na nakautang ng buhay? Nakapatay. Pero alam mo, wala nagdedemanda. Kaso lang, sa batas ng Diyos, uusigin ka rin. Are you with me? Lahat tayo makasalanan. At ang Diyos ay Diyos ng hustisya. Ngayon, sa biyaya ng Diyos, nag-provide siya sa panahon ng Israel ng cities of refuge. Pero ngayon,
nag-provide ang Diyos ng kanyang anak para ang lahat ng makasalanan doon ka pupunta. Are you with me? Amen? Huwag kayong magkakamali, hindi si Maria ang pupuntahan. Huwag kayong magkakamali na pagpapakabuti ang pupuntahan. Sa panahon ng Israelites, maraming taguan. Pero ang ipinirubide ng Diyos na taguan ay city of refuge. Amen? Eh ngayon, yung mga nakagkasala ng krimen, pupunta lang sa bahay ng tito. Tama? Ng iba naman, napunta ng Amerika. Pero hindi ka pa rin safe doon. Yung iba nga, pinalamig lang ng ilang buwan, ng 6 na buwan, 1 taon. Pero mabubulita mo, pinatay sa sabungan. Hindi maaaring hindi ka hahabulin ng katarungan. Tama? Hindi maaaring hindi ka sisingilin sa iyong mga ginawang kasalanan. Pero ang Diyos nagbigay ng city of refuge sa panahon ng Israelites. Pero ang magandang balita, ang Diyos ay may binigay. Sabi, balikan natin ang Hebrew 6, verse 18. Tingnan niyo po. Dealt by 2 immutable things, in which it was impossible for God to lie. Ang Diyos hindi pwedeng magsisinungaling. We might have a strong consolation. Meron kang matibay na kagalakan who have fled. Sino ang magagalak? Yung mga guilty, pero pumasok doon sa refuge. Alam mo, yung mga taong nasa loob ng panahon ng Israel, nagkasala, pumasok sa city of refuge, panatag. Ayaw ba mga kapatid, ang ating kasalanan, hindi yan magkakaroon ng kapanatagan hanggat wala ka sa city of refuge. Si Jesus Christ yan. Klaro ba? Si Jesus Christ ho yan. Ano? Okay. Doon po sa Numbers, ngayon po ang Numbers. May problema Kaya nga ang Diyos ay nag-provide ng mga cities of refuge. Dahil may problema, verse 11 and 12. Pakitagalog natin. Ganito po sabi. Ay pipili nga kayo ng mga bayan na maging mga bayang ampunan sa inyo. Ampunan. Upang ang nakamatay ng tao, na pumatay ng sinumang tao, na hindi sinasadya, ay makatakas doon. Verse 12. At ang mga bayang yaon ay magiging sa inyo'y pinakampunan laban sa mga manghihigante, upang ang nakamatay ay huwag mamatay hanggang sa may tayo sa kapisanan na kahatulan. Mga batid, kapag pumasok ka sa city of refuge, bayan ng ampunan, ay hindi ka aabutin ng manghihigante. Amen? Pero kung ikaw ay nasa labas lang ng bayan, lagot ka. Are you with me? Nakakalungkot ang maraming tao. Hanggang labas lang si Kristo. Naintindihan niyo ba yan? Pumasok ka kay Kristo, wag lang sa labas ni Kristo. May kwento Sa langit ka, ay ito'y kwento lang para maintindihan niyo lang ibig ko sabihin, ay may bantay daw na leon. May bantay na leon. Ang bawat papasok, ang bilin sa leon, aamuyin mo ang bawat papasok. Amuyin mo kung Kristiyano. Kapag hindi Kristiyano, sagpangin mo. Huwag ka magtitira. O di mas manunurin niyo yung leon. May pumasok. Inamoy ang paa. Amoy magbabarek. Hindi kain. Inamoy hanggang hita. Aba, amoy magsusugal. Kain. Hanggang katawan. Talagang amoy maninigarilyo. Kinain. Hanggang sa natira ay bibig. Alam mo, hindi makain. Kasi yun lang ang amoy Kristiyano. Alam mo, maraming tao, hanggang bibig lang ang pagiging Kristiyano. Are you with me? Ang kailangan natin, hindi yung parang Kristiyano. Tunay na Kristiyano. Paano? Huwag kang tumabilang sa city of refuge. May gate yan. Pumasok ka sa loob. Are you with me? Pwedeng umikot-ikot ang katarungan, palibot-libot ang katarungan,
yung mga manghihigante, gustong pumasok sa iyo, pero hanggat nasa loob ka ng city of refuge, walang magagawa ang maniningil ng buwis ng buhay. Walang magagawa ang katarungan ng Diyos. Bakit? Doon na absuelto. Lalo pag namatay na yung saserdoting nasa loob doon. Bakit? Yung saserdoting yon ay tinitipuhan din ni Kristo na mamamatay doon sa kumanlong sa loob ng city of refuge. Kaya mga kapatid, huwag kang lalapit kung kanino. At kung si Kristo ang iniaaraw sa iyo, huwag kang dadais lang. Pumasok ka. Manampalataya ka sa Kanya. Dahil labas sa Kanya, John 3:36, tingnan niyo po, John 3:36, naalala ko lang. Tingnan niyo po, sabi niya, tingnan niyo, pakibasa niyo nga po. Sabay-sabay, basa. Tingnan niyo ha, ang sumasampalataya sa anak, sino siya? Siya yung city of refuge. Amen? Ay may buhay na wala hanggan. Safe ka doon. Safe ka talaga kay Kristo. And imagine na mga kapatid, biyaya yon. Bakit? Ang Diyos talaga ang nag-provide. Hindi ito hiningi ng Israelites. Ang Diyos mismo kasi nakakaalam ng sitwasyon. Okay, Moises, mag-provide ka ng 6 na syudad na kung saan tatakbuhan niya ng mga nagkasala at kung sila'y papasok doon, hindi sila aabutin ng mga manghihigante. Safe sila doon. Tama? Kaso lang, kung ikipuro din sa labas na katambay ng city of refuge, patay ka. Sa totoo na, totoong buhay ito ha, mga kapatid ha. May nagkaroon ng kagulo, nakapatay. Walang demandahan. Kaya delikado yan, walang demandahan eh. Nagpapalamig lang yan. Nabulita na lang. Nung inaakalang wala na ang lahat, nagsasabong, doon siya inutas. Hindi maaaring hindi ka hahabulin ng iyong kasalanan. Pero pag ikay nasa city of refuge, safe ka. Ayun, ngayon, si Kristo yung safe of refuge. Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ito naman ang babala, ngunit ang hindi tumatalima sa anak ay hindi makakakita ng buhay. Ano ang mangyayari? Kundi ang puot ng Diyos ay sumasa kanya. Yung katarungan ng Diyos ay sumasa kanya. Sisingilin at sisingilin ka. Ibig sabihin, labas kay Kristo, nasa puot ka ng Diyos. Kaya huwag kang lalabas kay Kristo. Si Kristo lang ang iyong sasampalatayanan. Huwag mong isasama. Huwag kang lalabas papunta kay Maria. Huwag kang lalabas papuntang relihiyon. Huwag kang lalabas papunta kung saan-saan. Si Kristo lang ang papasukan mo. Bakit? Labas kay Kristo ay puot na ng Ama ang sumasa Kanya. Bakit? Merong city of refuge. Kaya sa Old Testament time. At ang magandang balita, si Kristo ang tinipuhan niyan. Aliwanag ko ba? Ang nilarawan ng city of refuge ay hindi kung sino-sino. Si Kristo lamang. Kaya kung gusto mong safe, kayo ba makasalanan? Tayo ba makasalanan? Lahat ba tayo makasalanan? Ang sabi ng Bible, walang matuwid, wala kahit isa. Sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nangakabot sa kaluwalhatian ng Diyos. At kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, niluluko natin ang ating mga sarili. Madalit sabi, kung totoo na bawat nagkasala ay sisingilin siya sa kanyang kasalanan, sisingilin at sisingilin tayo. Pero para wag ka nang masingil, saan ka pupunta? Sa city of refuge. Sino ang city of refuge? Jesus Christ. Klaro ho ba? Sino ang problem? Man is guilty before a holy God. And the avenger, yung law, yung justice, pursues. Talagang hahabulin ka ng katarungan. At sa totoo na magpakayaman-yaman mo na, sa pantao lang naman napipiringan ang batas. Pero pag Diyos, hindi mo siya kayang piringan. Ang batas ngayon, mahina ang pangil. Lalo pag mayaman ang involved. Pero magpakagaling-galing mo nang umiwas sa katarungan, merong pinaiiral sa mundong ito. Sa totoo na, sa katarungan ng Diyos, hindi ka makakatakas. Pero salamat ang Diyos, nagbigay ng takasan. Are you with me? Doon sa aminadong makasalanan,
Ba't ka naman tayo, alam mo mga kapatid, wag mo nang aminin ikay makasalanan. Aminin mo rin ikay may tumutugi sa iyo. Aminin mo rin may uusig sa iyo. Lahat ng makasalanan, uusigin yan at tutugisin yan. Huwag kang kakampante. Pag makasalanan ka, baka pinalalamig-lamig lang ang panahon. Tatandaan niyo yan. Totoo yan. Nakakalungkot, ano? Makasalana, kung makapalaho sa pag-irit, kung makagalak, huwag kang re-relax. Are you with me? Darating at darating ang paghihiganti ng Diyos. Amen? Ngayon, para safe ka sa tutugis, sa uusig, sa sigaw ng katarungan, na dapat mong pagbayaran ng iyong kasalanan, nag-provide ang Diyos ng city of refuge. Lahat ay makasalanan. Salamat, ipinadala ng Ama ang kanyang anak. Amen? Para kung sa kanya katatakbo. Praise the Lord. Not only the problem, yun ang sinasabi ko sa inyo, provision. Provision. Yan ang maganda. Si Jesus, yung ating pinag-uusapan, kaya dapat pumunta, kaya andun yung idea na ang Diyos ay nagpalagay ng city, kasi may problem eh. Tayo ba may problem? Ngayon, ang Diyos ay nag-provide. Provision. Anong provision? Savior. Ay napakabuti ng Panginoon, Sa kabila na tayong makasalanan, ang Diyos ay nagpalangga ng lugar na pupuntahan mong hindi ka na magagalaw. Tingnan niyo po ang Joshua chapter 20 verse 2 and 3. Magsalita ka sa mga anak ni Israel na sabihin mo, italaga sa inyo ang mga bayang ampunan, na aking sinalita sa inyo sa pamamagitan ni Moises. Verse 3, upang matakasan ng nakamatay, na nakapatay sa sino man na hindi sinasadya at hindi kusa, at magiging ampunan ninyo laban sa manghihiganti sa dugo. So, ang nag-provide talaga, mga kapatid, dahil andun yung problem, nandun yung provision. Ano yung provide? City of refuge. So, salamat, ipinrovide ng Ama ang anak. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong nanak, upang ang sino mang sa kanya sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang nawala. Si Kristo ang ibinigay ng Ama na city of refuge. God Himself appointed the refuge. That is grace. Kasi siya mismo eh. A way of escape is opened through the gospel. So madalit sabi mga kapatid, para kayo makatakas sa hinihinging matuwid na hustisya na parusa sa iyo, ang paraan para makatakas, pumunta kay Kristo. Yan ang gospel. Yan ang good news. Amen? Then number 3. Merong problem, that is sin. Provision, that is Savior. Place, that is safety. Yan na yan. Yan na po yan. Walang safe place for the sinner sa panahon ni Joshua, sa panahon ng Israelites, kundi yung city of refuge. Walang safe na lugar sa makasalanan, kundi yung cross ng Kalbaryo. Are you with me? Tingnan niyo po ang Numbers 35, verse 25-28. Kasi yan nga, sabi ko sa inyo, yan ang pinaghugutan ko ng lahat ng ating pinag-aralan. Kasi yun ang context eh. At ililigtas ng kapisanan ang nakamatay sa kamay ng maghihiganti sa dugo. At siya'y pababalikin ng kapisanan sa kanyang bayang ampunan
Tamo ha? Kapag pumasok ka, ligtas ka. Ang sabi doon sa City of Refuge, hindi na pwedeng galawin ka doon nang maghihiganti sa dugo. At siya'y pababalikin. Bakit makakabalik? Alam po maganda, pwede kang bumalik, hindi ka mabuburo doon. So, ibig sabihin, pumasok ka kay Kristo, yun nandun ang kalayaan at pwede kang mabuhay ng malaya na hindi ka nasisingilin magpakailanman. At siya'y pababalikin ang kapisanan sa kanyang bayang ampunan na kanyang tinakasan at siya'y tatahan doon hanggang sa pagkamatay ng Pangulong Sardote. So may sardote ho doon. Hindi siya pwedeng lumabas doon hanggat hindi patay ang sardote. Na pinahira ng banal na langis. Verse ano yan? 28. Verse 28. Sapagkat siya'y nararapat na tumira sa kanyang bayang ampunan hanggang sa pagkamatay ng dakilang sardote. Ngunit pagkamatay ng dakilang sardote, ang nakamatay ay makababalik sa lupain ng kanyang pag-aari. Pwede nang lumaya. Magpakulong ka muna kay Kristo para lumaya ka. Are you with me? Wala nang may sino mang pwedeng tumugi sa iyo kapag pumasok ka muna sa City of Refuge. Dahil kay Kristo ang kalayaan. Wala nang hatol sa sino mang na kay Kristo Jesus. Amen? Pero mga kapatid, ang place na yan ay walang ibang lugar, kundi ang City of Refuge sa panahon ng Israelites. Pero yan ay tipo ni Kristo sa panahon natin. Amen? Kung gusto mong makalaya sa iyong pananagutan, sa iyong kasalanan, at hindi lang sa iyong kasalanan, kundi sa mga taong gustong pumatay sa iyo, pumasok ka muna kay Kristo, saka ka bumalik sa bahay mo. Ang sarap ganun yun, ano? Di kayo ang mga tao, alam po maganda kay Kristo, hindi tato ang ilalagay mo sa loob ng City of Refuge, kundi tatak ng Espiritu Santo. Kaya mga kapatid, pagpasok mo sa City of Refuge, paglabas mo doon, isa kang bagong nilalang. Are you with me? Oo. Kaya ang na kay Kristo, pag pumasok ka kay Kristo at mabuhay ka, sa labas, pero saklaw ng biyayang bilang galing sa City of Refuge, isang bagong buhay. Kaya tunay na kay Kristo, malaya. Ano? Hindi na matatakot, baka may bumaril pa sa akin. Hindi na matatakot, baka ako'y patayin pa. Baka ako'y pinalalamig lang isang araw pag ako'y nasa sabungan. Hindi mo ka na mapupunta ng sabungan. Ano? Pinalaya ka ng pahin, pupunta ka pa ng sabungan. Ay ako na, ang babaril sa iyo niyan. Amen? So, ang punto ko lang mga kapatid, come what may, ikaw ay payapa na ikaw ay absuelto na sa kasalanan mo. Alam mga kapatid, panghuli natin kukunin, nakakatuwa, yung 6 na lugar na city, may kanya-kanyang kahulugan yan na nakatutok, naka-apply kay Kristo. Kaya pala pagpasok mo ng City of Refuge, ikaw ay safe. Kagalingan ng Bible, nakakatuwa ang Bible. Hindi aksidente. Hindi din aksidente yung lugar. Kasi yun ay eksaktong maglalarawan kay Kristo. Na kapag pumasok ka sa City of Refuge, ay ito yung place of safety. Death of the high priest, doon mamamatay, magkakaroon ka ng kalayaan. Then, ito yung Christ death na nag-release para sa condemnation. Yung priest na naroon ay huwag kang lalabas hanggat hindi namamatay. At pag namatay na ang priest, pwede ka na lumabas. Bakit? Absuelto ka na. Mayroon ng priest na nagbayad ng iyong kasalanan. At yun ay tipo pa rin kay Kristo. Then last, kasi ito mahaba-haba ito eh. Una, problem. Tayo ay sin. So we need to go inside the City of Refuge. Then ito yung city na provide mismo ng Diyos. So provision, Savior. Then ito yung place ng safety. Bakit? Nandun yung priest na mamamatay para sa iyo. At doon, ikaw ipalalayain sa kasalanan mo. Kaya kahit lumabas ka na, absuelto ka na. At ito ang maganda, positiveness.
Positiveness, that is surely saved. Surely saved. Tingnan niyo po ang 20 verse 4. 20 verse 4 ng Joshua. Siya'y tatakas sa isa sa mga bayang iyon at tatayo sa pasukan ng pinto ng bayan. Ano? Papasok ka, kaya may pasukan doon eh. Huwag kang pauli-uli lang sa labas. Pumasok ka. At magsasaysay sa mga pakinig ng mga matanda sa bayang iyon. At kanilang kukunin siya sa bayan na ipagsasama nila at bibigyan niya sila ng isang dako upang siya'y tumahan sa gitna nila. Tingnan niyo po ang pangalan. Tingnan niyo ha, ng mga cities. Tingnan niyo po sa Joshua. Dito tayo magtatapos. Kung bakit surely saved. Ano ha? Nasaan ba yan? Joshua po yan. Chapter 24. Tingnan niyo po. Dito, inisa-isa ang pangalan ng mga city. Chapter 24, verse 7 and 8. Tingnan niyo ha. Babasahin ko muna sa inyo. Mayroon pa naman akong time. At nang siya'y dumating. Hindi, 20 years. Paki-English mo nga. Verse 7 and 8. 20 pala. 20 verse 7 and 8. Sorry. 20 verse 7 and 8. Tingnan niyo ha. And they appointed Kedes. Kedes. Ano ba ibig sabihin ng Kedes? Na city of refuge. Yan ay purity. The meaning of one of these cities named Kedes. Ang ibig sabihin po niyan ay purity. Ibig sabihin, pag pumasok ang isang makasalanan na Israelites sa city of Kedes, yan ang tinatawag na city of refuge. Doon ikaw ay magiging banal. Are you with me? Bakit? May magbabayad sa iyo ng kasalanan doon. Saserdoting papatay. Kaya pala si Kristo ang tipo ng city of refuge. Bakit? Kay Kristo, meron po tayong kabanalan. Alam niyo ba, lahat ng makasalanan, kahit magkawang gawa, lahat ay gawin mo, hindi matatanggap ng Diyos. Bakit? Apektado ng ating kasalanan ang bawat kabutihan nating gagawin. Kaya walang pwedeng magpaandar sa Diyos. Magpa-impress sa Diyos. Ano ang kailangan ng tao para matanggap siya ng Diyos? As in, kinaluluguran ng Ama. Kailangan natin yung kasing banal ng Ama. At ang Diyos ang nagbigay ng city of refuge, si Kristo, na siya ang may kabanalang kasing banal ng Ama, nagkatawang tao at namatay. Kaya kung mananampalataya ka kay Kristo, yung kabanalan ni Kristo ang titingnan sa iyo ng Ama. Are you with me? Kaya katatanggapin ng Ama ay hindi dahil ng iyong kasakdalan at ng iyong kabanalan, kundi dahil ng kabanalan ni Kristo na iyong sinampalatayanan. Yan, isa sa pangalan ng city of refuge ay Kedes. Nang ibig sabihin niyan ay purity. Kaya mga kapatid, ang Israelita pag pumasok ng city of refuge, absuelto, bakit? Binabanal siya doon. Kaya bakit hindi ka nahahatulan ng Diyos pag nanampalataya ka kay Jesus? Tinatrato ka na ng Ama na banal. Are you with me? Pakinggan nyo yan. Amen? Ganyan pala ang Bible. Ang lawak, ang lalim. Matagal ko na nababasa yung mga city of refuge. Kung hindi mo tututukan, kung hindi nilagyan tayo ng topic, hindi ko mahuhukay na ganun. Ganun pala yun. Isa pa sa meaning ng, kasi anim yan eh, kita nyo ha? And they appointed Kedes in Galilee, in Mount of Naphtali, kay Naphtali. Then Sechem, sa lugar ng Sechem, naglagay din doon ng city of refuge. Ano ang city of refuge? Lahat ng nakapatay na hindi sinasadya o makasalanan, para wag kang habulin ng manghihiganti, yung katarungan, may landas, may daan, papasok ka doon, wag ka lang iikot, ikaw papasok doon, at hindi ka na maano. Bakit? Sa Kedes, babanalin ka. Patatawarin ang lahat mong mga kasalanan.
Are you with me? Kasi si Kristo nga ang tinitipuhan doon. Kasi sa loob ng bawat city of refuge, may priest na nangangasiwa. Huwag kang lalabas dyan hanggat di namamatay ang priest. Ibig sabihin, mga kapatid, namatay na si Kristo na ating saserdote. Kaya tayo'y binanal na. At yung kanyang handog ay si Kristo. Siya rin yung tupa. Okay, ano naman ang sichem? Ang ibig sabihin ng sichem is not only purity. Ang sichem naman ay power. Ang ibig sabihin ng sichem, power. Hindi yan aksidente. Hindi yan nagkataon. Sadyang ang Diyos ay napakarunong, ipinaikita niya in advance na kung bakit safe and surely safe ang mga nasa city of refuge. Literally speaking, sa panahon ng Israelites, pero sa tinitipuhan ay mas lalo na. Dahil si Kristo mismo yung city of refuge. Pag pumasok ka kay Kristo, lahat ng kasalanan mo pinatawad. Amen? At yung kabanalan ni Jesus ay ibinabalot sa iyo. Mami, may panyo ka dyan? Okay. O, sige, wag na. O, sichem, power. Ano ba power? That is strength and support. Christ carries us like the loose sheep of His shoulder. Dinala ni Kristo tayo bilang isang tupang nawawala. Si Kristo lang ang pwedeng magdala sa atin. Si Kristo lang ang pwedeng bumanal at si Kristo din lamang ang kayang dumala. Ang ating kasalanan ay dinala niya sa krus. Gusto niyo bang ikaw ay wag nang habulin sa iyong kasalanan? Sa panahon ng Israelita, pumunta ka sa city of refuge. Sa panahong ito, ang pinapakilalang refuge ay si Kristo. Sa Kanya ka lang pupunta. Bakit? Isa sa pangalan ng city of refuge ay Kades. Hindi yan si Desa pag tumanda. Si Kades. Ano? Ito'y lugar na ang Diyos ay nag-provide. Kasi malawak yung place ng Israel. Alam nga namang halimbawa, taga-Rine, ang Neptali, ay doon nagtayo ng Simeon. Abay, anong layo naman pupunta pa doon? Magtayo ka na rin diyan ng isang city of refuge para hindi mahirap, tumakbo, pumunta doon. Kaya 6 yan. Are you with me? So, ibig sabihin, sa bawat 12 lipi, 3 malapit sa bawat lipi na city of refuge para hindi dulo ang puntahan. Pero ang punto, hahabulin kayo ng papatay sa inyo kung hindi kayo pupunta sa city of refuge. Pupunta tayo sa impyerno kung hindi ka pupunta sa city of refuge. Bakit? Uusigin tayo ng katarungan. Are you with me? Walang libreng kasalanan. Kaya pumasok kay Kades. Bakit? Merong priest doon na namatay. Are you with me? Tapos, may tupa doong inihahandog. Ano? Siya yung nagdala ng ating kasalanan. Are you with me? Mga batid, walang nagdala at makapagdadala ng ating kasalanan. Hindi si Maria, hindi reliyon, hindi pinuno na reliyon. Si Kristo lamang. Kaya nga narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanglibutan. Siya lamang. Then, isa pa sa pangalan ng city of refuge is not only Kades, Sichem, Hebron. Isa sa pangalan ng, katayin nyo, andyan o, and Kerhaterba, which is Hebron. Hebron. Ano ba ibig sabihin ng Hebron? Peace. Peace. So yung Kades ay purity, yung Sichem ay power. Alam niyo ba ang Hebron ay peace. Kaya kung gusto mo ng kapayapaan sa Diyos at ikaw, digat ang makasalanan, kaaway ng Diyos, may rivalry, mayroong enmity, mayroong labanan. Pero pumasok ka sa city of refuge, magkakasundo ang Diyos at ikaw. Are you with me? Hindi ka na uusigin. Hindi ka na tutugisin. Bakit? May kapayapaan sa loob ng city of refuge.
Amen. Ang galing ng Bible, ano? Tingnan niyo ha. 1 John chapter 1 verse 3. Ang idea din ng peace ay communion and friendship in Christ. We enjoy restored fellowship with God. Kaya ang makasalanan at ang Diyos ay meron ng masayang ugnayan sa loob ng City of Refuge. Alam niyo ba ang kasundo lang ng ama ang anak? Bakit? Sila lang ang parehong walang kasalanan. Are you with me? Lahat ng makasalanan hindi kasundo ng ama yan. Galit ang ama dyan. At ang makasalanan din naman, hindi mahilig sa Diyos. Bakit? Magkakontra ang kalikasan ng makasalanan at kabanalan. At alam niyo ba, ang magkasundo lamang ay ang ama at anak. Sila'y magkasundo, sagyang magkasundo, from eternity past hanggang ngayon, hanggang sa darating. Kaya kapag ikay pumasok sa City of Refuge, what a peace. Amen. Pumasok na ho ba kayo kay Kristo? Ang magandang balita, siya yung tipo ng priest at handog na hindi papatayin. Namatay na. Tetelestai. Tapos na. Naganap na. Kaya, praise the Lord. Yung aming nakita at narinig ay siya rin namin binabalita sa inyo upang kayo naman ay magkaroon ng paikisama sa amin. O at tayo may paikisama sa Ama at sa kanyang anak na si Jesucristo. Mga batid, hindi na tayo tinatrato ng Diyos na salarin. Are you with me? Alam niyo ba mga kapatid, ang nagpapahabol sa atin ng paghiganti at ng pag-uusik ng katarungan ay Diyos mismo rin. Dahil siya mismo ang origin ng justice. At ang justice ng Diyos hindi napipiringan, hindi nasusuhulan. Kaya lahat ng makasalanan, pupukawin ng Diyos yung mga naargabyado. Yun, andun, patayin mo, barilin mo na rin. O kaya, yung mga pulis, mga alagad ng batas, yun, nandun, patayin mo na rin. Pero ang Diyos din naman sa habag, nagpagawa ng pagtataguan. Are you with me? Upang may kipapasok doon, hindi ka na tinatrato ng Diyos na salarin. Dahil ang lugar, isa sa pangalan ng lugar ng City of Refuge is not only Kadesh speaks for purity, Shechem speaks for power, but Hebron speaks for peace. Amen? At lahat ng cities of refuge na yan, kinakatawan lang yan ng isang persona, si Kristo. Bakit? Kay Kristo, papaging banalin ka. Kay Kristo, siya magdadala ng hindi mo kayang dalhin. Kay Kristo, kalulugdan ka ng Ama. Hindi ka natatratuhin ng Amang makasalanan at kaaway. Kaya ligtas na tayo sa parusa. Bakit? Nasa loob tayo ng City of Refuge. Amen? Pang-apat na puntos na ating pinagana, positiveness. That means, surely say. Paano kang hindi magiging tiyak na ligtas yan? Andyan yung purity, Kedes. Andyan yung Shechem, power. Andyan yung Hebron, peace. Then, number 4, Bezer. Bezer, yung sika, Bezer. And on the other side, Jordan, by Jericho, eastward. Yan, eastward naman ang isa. Ang isa west. They assign Bezer. Bezer, in the wilderness, upon the plain of the tribe of Reuben. Ano ibig sabihin ng Bezer? Protection. Ano ba ang ibig sabihin ng Bezer? Protection. Is that positive? Place? Saved truly? Surely saved. Are you saved? Are you sure you are bound to heaven when you die? If not, you are still outside of the City of Refuge. Hanggat hindi mo tiyak na ikaw iligtas, nasa labas ka pa ng City of Refuge. Kaya tiyak mo na ikipalangit, nasa loob ka na ng City of Refuge. Kapag mananampalataya ka kay Kristo, merong purity,
merong power, merong peace, merong protection. Wala na makapaghihiwalay sa atin mula sa pag-ibig ng Diyos. Kamatayan, kagutom, o anumang lahat na pwedeng mag-damage sa atin, we are totally safe and saved. And that is forever. Why? Christ is the city of refuge. Klaro ho ba? Siguro kung i-actualize natin yan, kung titingnan natin yan sa video, sa Google, yung 6 cities na yan, mapapatunayan pa niya kung ganong kasafe ang pumupunta doon. Amen? And we need not to Google Jesus Christ. Just read the Bible. Makikita mong kay Kristo'y ligtas talaga. Amen? Bakit? Na kay Kristo ang purity, na kay Kristo ang power, na kay Kristo ang peace, na kay Kristo ang protection. Ang sabi ng Psalms 18 verse 2, konti na lang oras to, ano ha? Psalms 18 verse 2, ano sabi diyan? Ayun. Ang Panginoon ay aking malaking bato at aking kuta, aking tagapagligtas, aking Diyos, aking malaking bato na sa Kanya'y nanganganlong ako, aking kalasag at siyang sungay ng aking kaligtasan, aking matayog na moog. Mga batid, si Kristo po yung ating kaligtasan. Siya ang ating city of refuge. Isa pa sa pangalan ay Ramot. Ano ha? Kaya mahirap yung pangalan ni Maria. Maria Teresa. Maria Pe. Maria Magdalena. Ay pagka Maria Ramot. Maria Ramot. Ibig sabihin Maramot. Ano? Okay, ano dyan? Isa sa pang-limang pangalan ng city of refuge. Ayan o. And on the other side, Jordan by Jericho is where they assigned Bezer in the wilderness upon the plain of the tribe of Reuben. And Ramot. Ramot. Ano ibig sabihin ng Ramot? Promotion. Promotion. Kaya nga may awiting love lifted me. Alam mo mga kapatid, talagang babaguhin ka kapag naka Jesus ka. No? Pag pumasok ka kay Kristo, kahit lumabas ka, pauwi sa inyo, wala nang uusig sa'yo. Bakit? May namatay na sardote at mayroon nang asiwadong tupa sa loob ng city of refuge. Kaya paglabas mo, wala kang tato. May tatak ka ng Holy Spirit. Kaya na kay Kristo, napopromote. Amen? At ang pinakamatinding promotion na yan, papunta tayong langit pag namatay. Tama? Nakakatuwa, di ba? Hindi aksidente yan. Si Kristo talaga ang... And then last, Golan. Ang ganda ng pangalan, no? And Ramot in Gilead out of the tribe of God. And Golan, panghuling city of refuge na pangalan, in Basan, out of the tribe of Manasseh. Ang ibig po sabihin ng Golan, pleasure. Pleasure. So out of those 6 cities of refuge, Kadesh, Shechem, Hebron, Bezer, Ramot, Golan, purity, power, peace, protection, promotion, pleasure. Ibig sabihin mga kapatid, kaya ligtas tayo, nalulugod na ang Diyos sa iyo. Amen. Isa ka ng ganap na cute. Certified cute ka na ngayon. Bakit? You are inside the city of refuge. Amen. Bakit, mga kapatid? Walang personang kinaluluguran ng Ama. Dito tayo magtatapos. Matthew chapter 3, verse 17. At narito, ang isang tinig na mula sa malangit, Ama yon, na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak, si Kristo yan, na siya kong lubos, na kinaluluguran. Ang kinaluluguran ng Ama ay ang kanyang anak, ay pumasok ka sa kanya. Hindi kay certified na cute. Amen? Ang Diyos ay galak na sa'yo. Pero wag kang uuli lamang sa tabi at sa labas ng city of refuge. Hahabuling ka ng maniningil ng buhay sa iyo. Kaya si Kristo hindi pabalat lang ng buhay. Ikaw ay pumasok at pabalot ka sa Kanya. Bakit? Ang tinatanggap at ang kinalulugdan lang ng Ama, hindi ikaw.
Kaya wag mong pababalatan si Kristo. Ikaw ang pabalatan ni Kristo. Masama kang pabalat. Tama. Dikat yung mga candy natin binibili, may ano yan, may wrapper, may pabalat yan. Alam nga naman yung candy ang pumapabalat sa wrapper. Mali. Madaling mabubulok ang candy kapag siya ang pumabalat at ang pinabalatan niya yung pabalat. Kaya ikaw ay tatagal dahil si Kristo na pumabalat sa iyo, hindi na mamahaw. Hindi na bubulok. Walang kupas. Kaya kapag ikaw ay nanampalataya kay Kristo, magkasama na tayo sa langit. Bakit? Hindi lilipas ang pagkatuwa ng Ama sa anak. Aliwanag ko ba? Kaya si Kristo ang city of what? City of... Klaro ba? Saan ka pumasok? Eh, mag-iingat kayo sa mga mangaral na iba dyan. Kung saan ka papapasukin. Kay Kristo lang. Klaro ho ba? Klaro ho ba? Kasarap ng ating pinag-aaralan. Kasarap. Hindi yan aksidente. Yan ay sadyang alam ng Ama. Na si Kristo ang sasagisagan, titipuhan, sasalarawanan ng mga kaganapang noon ay literal, pero simbolo sa pangkalahatan. Si Kristo ang tunay na refuge. Maliwanag? May problem? Anong problem? Sin. May provision? Nagpadala ang Diyos ng city of refuge. That is Savior. Place of safety. Then positiveness. That is surely safe. Why? Mayroong purity, mayroong power, mayroong peace, mayroong protection, mayroong promotion, mayroong pleasure. In Christ. Praise the Lord. Amen. In Christ. Tayo pa'y mag-pray. Panginoon, nakakatuwa po ang iyong mga salita.